Mga kapatid, sinadya ko pong walang handouts. Unang-una, maraming dahilan. Yung pong aking tagagawa ay wala at hindi umuwi dahil sa last week na raw po nila ng pag-aaral sa UP, malapit na ang graduation, kaya hindi nakarating. Ako naman, sa edad ko na ito, hirap na po yung aking mga daliri at mga kamay para gumawa, mag-type. Yung mag-print, madali, pero yung mag-type ang malaking problema. Sasang-ayon sa akin ang kapatid na nasa unahan. Kaya po dahilan dyan, challenge ngayon sa bawat isa sa atin, yung magsulat. Kaya naman, mapapractice ang inyong mga kamay sa pagsusulat. Katulad ni Pastor Ian, nakaredy na yung kanyang panulat at papel. At ganun din, yung pagbubuklat ng banal na kasulatan. Alam ko, marami sa inyo, pa-touch lang papindot-pindot lang Iba ho yung nabubuklat natin yung banal na kasulatan para nakakabisa natin lalo yung pagkakasunod-sunod. Baka nasa New Testament yung ating pinag-aaralan. So far, nasa New Testament po ako. Baka nasa Old Testament ka pa. Kaya kinakailangan masanay, mabuti, ma-practice yung ating ginagawang pagbuklat ng banal na kasulatan. Batay po sa ating mga pag-aaral dito sa 1 Corinthians chapter 14, mga kapatid, ang nakita ko pong pangunahing kaisipang ipinahayag ng kabanata ay patungkol doon sa pagpapatibay ng iglesia or church edification. Meron po mga patunay at meron mga talata na nagpapatotoo na yun talaga ang layunin ni Apostol Pablo, kaya isinulat niya ito sa mga taga-Korinto upang magkaroon ng kaalaman at katuruan na may kaugnayan sa ikatitibay ng iglesia. Tingnan po natin ang ilang mga talata. Mula po doon sa unang talata sa verse 3, chapter 14 ang verse 3, 1 Corinthians 14. Ang sabi po sa verse 3 ay ganito, "But he that prophesieth speaketh unto men through edification and exhortation and comfort." So, unto men to edification. Doon po sa verse 5, ituloy natin ang ating pagbabasa doon, "I would like that ye all spake with tongues, but rather that ye prophesied, for greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying." One more verse, or two more verses, verse 12. "Even so ye, for as much as ye are zealous of spiritual gifts, seek that ye may excel to the edifying of the church." Napakaliwanag doon. At yung last verse na ating titingnan sa verse 26 ay, "How is it then, brethren, when ye come together, any one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying." So, edification of the church, pagpapatibay ng iglesia. Kinuha ko po ang kahulugan ng salitang edification kasi malaki ang ating natutuhan kahapon ng umaga sa unang tagapagturo na kinakailangang kinukuha yung tunay na kahulugan at lalo nang malaki yung ating natutuhan sa pangalawang tagapagturo ng umaga na yung tamang interpretasyon ang natututuhan. So, ganito po yung kahulugan ng salitang edification. It means promoting the spiritual growth and development of characters of believers by teaching or by example, suggesting such spiritual progress as the result of patient labor. So, anong makikita natin doon? Sa pagkakaroon po pala ng matibay na iglesia, mahalaga yung dalawang ito. Ano yung dalawang napakahalaga doon? Magkaroon ng kalaguang espiritual ang bawat membro ng iglesia. At yung kalaguang espiritual na ay batay sa pagkakaroon ng tamang kaalaman. At yung tamang kaalaman ay nagugat at nagsisimula sa tamang turo, sa tamang doktrina na kinakailangan nakukuha at nakikita mula sa kasulatan. Binibigyan din po natin yon. Tamang kaalaman, tamang doktrina na nakukuha at nagbubuhat mula sa kasulatan. At yung pangalawa na kinakailangan
magkaroon ng matibay na iglesia, malinang ang karakter ng bawat miyembro upang magamit ang kaalamang natututuhan. So, hindi po kumpleto na yung kaalaman lang ay mapa sa atin, kinakailangan yan ay ating mai-apply. Kinakailangan yan ay ating magamit upang magkaroon at matugunan ang pangailangang paglago ng isang buhay na iglesia. At kaya lumalago, at kaya may paglago, at kaya may pag-asang lumago dahil buhay. Ang iglesia po ay hindi organisasyon. Ang iglesia po ay tinawag kong organismo sapagkat ito ay may buhay. Buhay ang ulo, buhay ang katawan, buhay ang lahat ng mga sangkap na bumubuo sa tunay na iglesia. Iglesia ni Kristo. Sa bahagi po ng definition na binasa ko sa inyo kanina, ay merong bahagi doon na nagsasabi ng by teaching or by example. So, ibig sabihin, pakinggan mabuti ng mga kapatid, mga pastor at mga kamanggagawang nandito, ibig sabihin, sinasakop nito ang pagkakaroon ng obligasyon at responsibilidad ng mga pastor at mga kamanggagawa sa bawat totoong iglesia. Malaki po yung role na ginagampanan ko, ginagampanan mo at ginagampanan ng bawat kamanggagawa na nasa iglesia sa pagkakaroon ng tunay na kalaguan ng isang buhay na iglesia. Bakit? Sapagkat sa pamagitan ng patuloy at matiyagang pagtuturo, pansinin po natin yon, nais kong ulitin yon, sa pamagitan ng patuloy at may pagtitiyagang pagtuturo, hindi po tayo magtuturo ng minsan lang, hindi tayo magtuturo ng 2 beses lang, paulit-ulit tayo magtuturo sapagkat yung salitang katyagaan ay may kaugnayan doon sa paulit-ulit. At hindi lamang tayo basta nagtuturo, meron din tayong dapat na ipinapakitang patotoo na yung ating mga itinuturo ay hindi lamang nagmumula sa ating mga uso, kung hindi nagbubuhat ito talaga sa ating mga puso. Kaya yung tunay at tapat na pagtuturo at may pagpapatuloy na pagtuturo kapag nagbubuhat yan sa pusong binago ng Diyos, hindi po tayo magsasawa. At ang sabi nga dyan, tayo yung magiging mabuti at mahalagang halimbawa ng ating mga tinuturuan. So para natin madaling maunawaan yung ating pinag-aaralan, magbigay tayo ng konkretong halimbawa ng isang iglesia. At ang ating tingnan ay yung iglesyang hindi matibay. Para madali nating maintindihan. Kasi pag ang ating ginawang komparasyon ng iglesyang matibay na, mahirap maunawaan at mabigat maunawaan yung ating pag-aaral. Pero kapag ang ating nakita yung iglesyang hindi ganong katibayan, madaling maintindihan yung ating paksang pinag-aaralan. At sa pag-aaral natin ito at sa pagbibigay ko ng isang konkretong halimbawa, kapatid, tingnan mo rin yung iglesia mong kinabibilangan. No? Tingnan mo rin. Sisatin mo rin, suriin mo rin. Bakit? Napakahalaga na makita nating mabuting-mabuti yung ating iglesia at yung ating mga sariling siyang bumubuo ng iglesia kung tayo ay nasa iglesyang matatag o matibay at nasa iglesia o kaya ay nasa iglesyang mabuhay. Alin ang sinasabi kong magandang halimbawa? Gamitin po natin yung iglesia mismo sa Corinto. Gamitin natin yon. Sang-ayon ba kayo doon? Yes. Bakit? Alam ko nagbasa na kayo eh. Kaya sang-ayon kayo sa akin na ang gamitin nating halimbawa ay ang iglesia sa Corinto. Ano-ano po ba yung nangyayari sa loob mismo ng iglesia? At ang ating titingnan ay ilang mga major things lang na nangyayari doon. Hindi po natin titingnan lahat kasi baka magsawa kayo sa akin hanggang alas 3 ng hapon. So ilan lang yung ating titingnan. Ang unang ating tingnan ay doon sa 1 Corinthians chapter 1. Tingnan natin ang tunay na nagaganap sa iglesia. And my challenge to you, especially for the pastors, ay ito, tingnan mo in light of the examples na ating titingnan kung ano ba ang iglesia mong pinangungunahan ngayon. 1 Corinthians chapter 1, samahan niyo ako doon, verses 11 and 12 hanggang 13. Beginning verse 11.
For it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, that there are contentions among you. Salamat na lang at mayroong isang mabait na kapatiran na nagpaabot kay Pablo ng tunay na nangyayari sa iglesia sa Corinto. No? Mahalaga yon. Hindi sa sinasabi kung ikaw ay pastor na nagkukulang na impormasyon na may kaugnayan sa mga nangyayari sa iyong church. Pero napakasarap palang may miyembro na nagsusumbong. Magsumbong. Mahalaga yung magsumbong. At ano yung isusumbong? Ang isusumbong ay yung contentions among the brethren. Merong tinatawag na paksyon. Ano yung paksyon na yun? Tingnan natin sa verse 12. Now this I say that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. May apat na factions. Ano yung apat na factions na yun? Ito yung mga committed kay Pablo. Yun yung unang faction na binanggit doon sa verse 12. At pagkatapos sa yung mga naniniwala kay Apollos, bakit? Magaling sa kasulatan si Apollos. Mahusay sa theology si Apollos. Hindi ko na sinasabi parang si Pastor Ron. Magaling magturo, magaling mag-interpret, parang si Pastor Joseph. At meron namang kampi kay Cephas. At ang maganda doon sa bandang huli, pansinin niyo yung paksyon na sa bandang hulihan ng talata. Sila'y nagsasabing, sila'y tunay na mga na kay Kristo. So, apat na faksyon yung nakita natin. Mga naniniwala kay Pablo, sumusunod kay Pablo, sumusunod kay Apollos, sumusunod kay Pedro, at mga tagasunod ni Kristo. May tanong si Paul sa verse 13. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? Napakagandang katanungan at napakagandang makita natin, totoo palang nangyayari na mayroong mga faction sa loob ng iglesia. At baka sa loob ng iglesia mo ay meron din ito. So tingnan natin mabuti, sa apat na factions, saan nagmumula yung mga malalaki at mabibigat na mga problema? So, theologically speaking, walang pag-aaway sa grupo kay Pablo o sa grupo ni Pablo, sa grupo ni Pedro at sa grupo ni Apollos. Pare-pareho sila ng kanilang mga doktrina. Pare-pareho sila ng pinaniniwalaang theology nila. Pare-pareho sila ng tinatanggap na turo. Subalit yung grupo na nagsasabing sila ay kay Kristo, umahagin sila ang mga tao ni Kristo, nasa kanila yung problema. Kilalanin muna natin sila. Sa mga kasulatan ay niliwanag na sila yung mga Hebrew rin. Mga Israelitas din. Kabilang din sa binhi ni Abraham. Yan ang patotoo doon sa 2 Corinthians. At dagdag pa ron, kapatid ng mga minamahal, eto yung malungkot. Babala sa mga pastor, karamihan sa mga nagsasabing sila ay kay Kristo, mga transferi. Galing sila sa iba't ibang iglesia na lumipat sa iglesia sa Corinto. At sa kanilang paglipat, kapatid ng mga minamahal, may dala-dala silang mga endorsement letter.